Kilala si VP Sara na back-up ang INC sa kanya. Ngunit isang kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Caramel Madriaga ang may pasabog laban kay VP Sara. Totoo kaya ito? Kilala naman po si Caramel doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamaan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. Marami ko kaming pictures na nagpapatunay na madalas sila mag-video conference, dalawa lang sila one-on-one. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin to kahapon lang na according doon sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, naka-receive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni BP Sara. So mabigat, kung i-deny niya, dapat yung denial manggaling kay BP Sara. Okay, ang natunghayan ninyo ang abogado ni Caramel Madriaga. Isa palang kaanib sa Iglesia ni Cristo, di ba? Nakakagulat. Kilala si VP Sara na may malakas na suporta sa Iglesia ni Cristo sa mga nakaraang halalan at sa kasalukuyan, di ba? Kaya, inaasahan talaga ng karamihan mga kapatid na iisa ang panindigan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo pagdating sa politika. Ngunit isang kaanib na tulad ni Caramel Madriaga na nagpakilalang aide daw ni VP Sara ay may direkta daw impormasyon at may mga ebidensya o personal na hinanakit. At itong personal na hinanakit pwedeng manaig ang paniniwala niyang magsalita kahit taliwas sa inaasahan ng siktang tatag ni Felix Manalo. Ang suporta ng Iglesia ni Cristo bilang organisasyon sa pamumuno ng kanilang pangkalahatang tagapangasiwang pangkalahatan si Mr. Eduardo Manalo. Ibig sabihin, hindi automatikong nangangahulugang tahimik na susunod ang bawat miyembro sa lahat ng usaping politikal, gaya kay Madriaga. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Ating tatalakayin napakainit at sasagutin din yung mga nagkomento. Brother Wendell, bakit ka pumasok sa mga issue political? Sasagutin natin yan, no? Dahil may mga nagkomento. Sana ang tatalakayin mo kaugnay lang sa Biblia at doktrina ng simbahan at pagsagot sa ibang pananampalataya. Pero bakit tinatalakay natin lalo na ito? Kilala si VP Sara na back-up ang INC sa kanya. Ngunit isang kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Caramel Madriaga ang may pasabog laban kay VP Sara. Totoo kaya ito? Kilala naman po si Caramel doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamaan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. Marami ko kaming pictures na nagpapatunay. So, pareho pala silang kulungan ngayon ni Ka Angel Manalo, no? Etong si Caramel Madriaga na nagpakilalang aide ni VP Sara Duterte. So, at pumutok ang isyu kaugnay dito matapos naglabas ito ng kaniyang affidavit. Kaya ang tanong, bilang kaanib sa INC, may magawa kaya ang kanilang pangasiwang pangkalahatan na si Mr. Eduardo Manalo kaugnay sa mainit na pagputok nitong affidavit ni Ramel Madriaga? Sino ba to si Ramel Madriaga? Siguro, kung nakasunod kayo sa mga balita, mga kapatid,
siya ay nagpakilalang dating aide daw. At inaakusahan niyang bagman. Ibig sabihin, yung tumatanggap ng at nag-distribute ng pera na may ugnayan umano sa kampanya at sa operasyon na inuugnay si Vice President Sara Duterte. So ayon sa ulat, siya ang nasa detention siya, yung sabi ng abogado niya, at kasama pa si Angel Manalo dahil meron siyang inaharap na kasong kriminal. At yun ang dahilan kung kaniyang pinasabog itong balita na nalaman may alam siya dahil di daw umano siya tinutulungan ni VP Sara, pero napaulat na pumunta sa kulungan si VP Sara, ngunit hindi daw umano hinarap nitong si Madriaga. So si Madriaga mismo ang nagsampa ng affidavit at naglabas sa mga paratang para sa investigasyon kaugnay kay VP Sara. Kabilang yung mga sumusunod na mga pahayag niya na ang paratang kaugnay sa pinunduhan daw ng pugo at pinunduhan daw ng drug lords. Yung pahayag niya, no, na may anomalya daw umano ang paraan sa pagkuha ng pera at nasa affidavit niya yan. At maaring nagmula din umano sa Philippine Offshore Gaming Operators, yung mga sindikatong may kinalaman din umano sa droga batay sa kaniyang affidavit. Pero bago diyan mga kapatid, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe sa kay Kaburnok Factbusters PH, nasa link natin. At ang ikalawa nating channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link natin. Inaniyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa ating talakayan, lalo na sa pananampalataya, kung i-share ninyo ito sa ating mga kapwa Katoliko kahit na sa ibang kapananampalataya. At kung saan man kayo nagsubaybay, nanood ngayon sa ating live, sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, lalo na sa mga OFW, paki-comment, no? Paki-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan nakarating ang ating talakayan, mga kapatid. So, bago yung interview sa abogado, no? Kaanib talaga sa Iglesia ni Cristo si Madriaga. Kaya nga, nang narinig kong Ka-Ramel, basta Ka-Ramel, Madriaga, napaisip ko, baka kaanib to ng Iglesia ni Cristo. At ni-research ko talaga, nakita ko yung interview ng kanyang abogado na binanggit na siya'y kaanib talaga ng Iglesia ni Cristo. Di ba nakapagtataka, back up ni VP Sara ang Iglesia ni Cristo. Pero mula mismo sa naturang sikta, ang kaniyang sinabing matalik na kaibigan dahil nagiging kumpare at kaniyang daw, naglabas ng affidavit. Balik natin. Kilala si VP Sara na back up ang INC sa kanya. Ngunit isang kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Caramel Madriaga ang may pasabog laban kay VP Sara. Totoo kaya ito? Kilala naman po si Caramel doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamaan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka-Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. So pareho pala sila, no? Ni Ka-Angel kung, di ba,
napakatahimik na ngayon kung ano ang nangyari kay ka Angel. Pero ang abogado ni Caramel Madriaga na si Attorney Raymond Palad, yung na saksihan ninyo, siya ang nagsabi na kasama sila sa kulungan ni ka Angel Manalo daw. So, ngayon, ayon nitong abogadong si Attorney Raymond Palad, na ginawa ni Madriaga daw ang affidavit dahil nagalit itong si Madriaga matapos di umano mga kapatid, hindi tinutulungan o hindi ini-assist ni VP Sara kaugnay sa kaniyang kasong kriminal na dahilan na kulong siya. So wala pa akong background kung ano ba talaga. May sinabing may kaugnayan daw sa kidnapping. Totoo ba yun? Ha? So, ano ang tugon diyan sa Malacanang? Ayon sa Presidential Palace na nagsabi na ang mga kriminal na reklamo laban kay VP Sara dapat daw umanong imbestigahan ng maayos. No? Pero, hindi ibig sabihin na basta-bastang paniwalaan ang naturang mga paratang. Ngunit, hindi rin ito automatikong isang tabi. Dahil affidavit talaga ito, no? So, ang paratang ni Caramel Madriaga ay naglalabas lamang ito mga kapatid ng mga alegasyon at patuloy na mas malawak na pampulitikang issue. Lalo na sa konteksto dito sa ating bansa na nagpapatuloy ang mga isyu kaugnay sa mainit na isyu na impeachment at iba pang legal na hamon laban kay VP Sara Duterte. So, marami ring mga proseso na kailangang sundin bago maging formal na kaso o kaya magiging patunay sa anumang krimen, mga kapatid. So, si Caramel Madriaga na isang kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo na nagpakilalang isang dating aide na ngayon nasa detention, nasa kulungan. Siya mismo ang naglabas ng affidavit na may mga seryosong paratang laban mismo kay Vice President Sara Duterte. At itong mga seryosong paratang na ito kabilang na umano'y pagkuha ng pera mula sa illegal o sa kontrobersyal na pinagmulan sa naturang pera. So, ang kampo ng Malacanang ay pareho nagsabi na ang isyong ito dapat imbestigahan ng legal. Pero ulitin ko, hindi otomatikong paniniwalaan, pero hindi din otomatikong itatanggi ito na issue. Oh? So, ngayon, ating pakinggan muna ang interview ni Attorney Palad kaugnay dito. Siya mismo nagsabi na kilalang INC itong si Caramel Madriaga. Magandang hapon, Attorney Palad. Good afternoon din sa inyo at sa mga taga-subaybay ninyo. Magandang hapon po. Ito, Attorney Raymond, dahil nga nung unang lumabas tong salaysay ni Madriaga, kumbaga, nalaman natin mga nilalaman no? Yung mga allegedly siya naghatid ng pera, yung mga sinasabi rin niyang detalye tungkol sa paggamit umano ng drug money, ng pogo money sa kanyang campaign no ng Vice Presidente. Ngayon, paano nag-decide? Paano sinabi ni Ramil na pwede nyo pang, sinabi ba niya na attorney, pwede nyo bang ibigay sa ombudsman? O kayo na yung nagpayo na rin kay Ramil? Well, kami na rin na nagpayo na kailangang i-file yan sa ombudsman kasi affidavit lang yan eh. Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang ang lilitaw niya na naninira ka lang. So, we advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katotohanan ng mga kwento niya. Yan ang po purpose niyan.
Yun nga po. So ano po yung next kanina nga po ay lumiham na kayo sa ombudsman. Ano po kaya yung mga susunod na hakbang o ipapaubayan na talaga natin sa ombudsman at sila na yung nasa kanila na yung bola? Well, at the same time, plano rin po namin maghain ng motion sa RTC Manila to release yung kanyang 3 mobile phones na hindi naman po ginamit sa prosecution ng kanyang kidnapping case. So sa mga susunod na araw po, mag-enter ako ng appearance as defense counsel ni Madriaga and we'll be filing the necessary motion to that effect ho. Once na maparelease po namin yung mobile phone, i-request po namin or sasubmit namin sa ombudsman or sa NBI kung saan man i-direct para ma-forensic examine yun at malaman natin yung mga contents ng mobile phones niya. Oo, gaano Yun po kahalaga? ang direct natin. Yes. Gaano kahalaga itong mga mobile phones? Dito po ba nakalagay yung sinasabing mga ebidensya niya? Yes po, ang sabi niya 3 yung mobile phone niya, iba-iba ang ginagamit niya, depende ho sa kung sinong kausap niya. Yun yung hinahanap natin mga pruweba na magpapatunay na bukod doon sa mga photos na lumabas na, dito makikita dito mga nakalista sa mga contacts niya, yung mga numbers na talagang tinatawagan niya na nag-uutos sa kanya. May mga text messages din daw dito at may mga pictures din daw po na yun ang gusto namin makuha talaga sa korte sa ngayon. Pero isa rin bang kinakatakot niyo, Attorney Palad, baka naman burado na, alam mo naman, maaring may mangyari rin dyan sa telepono, no? Sa cellphones ni Madriaga. Pero ano yung mga worst, nightmare dito na pwedeng mangyari sa phones? May tiwala naman po kami, no? Yung phones po nasa korte yan, the only way na mapo-forensic examination yan is kung may proper motion to that effect. Ang sabi sa akin ni Madriaga, there was an attempt by the prosecution through Attorney Roque na i-forensic examination yan pero na-deny naman. Doon natuwa siya ron na na-deny kasi ang worry niya baka pag na-forensic examination yun, baka mawala naman daw yung mga pictures. Buti na lang daw na-deny. And so sabi ko, saka kahit na sabihin mong deletein mo yan sa phone mo ngayon, yung mga text messages, yung call logs, pag forensic examination, nare-retrieve yan, pati mga pictures. Sa IT, Yun ang purpose ng forensic examination po. Okay. Oo, pero At yung SIM card, kasama na rin doon, attorney, no? Nakalagay pa rin ba sa mobile phones niya? Yes, kasi nung na-arresto daw siya ng mga pulis noon, kinumpiska yung kanyang 3 cellphone. Ganun po talaga ang mga policy ng mga pulis, ng mga otoridad, the moment ma-arresto ka sa crime, lahat yun kinukuha nila, ultimong wallet mo, ultimong alahas mo, nililista nila sa mga non-drug evidence na nasisayo. At nasa NBI na yan or sa pulis kung gagamitin nilang ebidensya yung contents ng cellphone. Pero so far, sabi ni Madriaga, hindi naman daw ginagamit against him yung cellphone na yon. So in due time, we will file the motion na isoli na sa amin yan or ipa-forensic examination yan as part of the defense po. At kadalasan nga, sa mga police operations, ay intact yung nakalagay dyan kasi wala kang oras na magbura or buksan yung cellphone mo dahil yan ang unang-unang kukunin sa'yo kapag ikay kinapkapan, no? Sa mga police operations, pagsilbi ng warrant of arrest or mga pagdakip, no? ng Lahat po yan. ng ating law enforcement agencies. Naman, doon naman sa kanyang salaysay, halimbawa lang anong posibleng tingin yung gawin ng ombudsman pagkatanggap nitong affidavit ni Ramil Madriaga? Well, marami pong option ng ombudsman, no? Pwede silang magpadala ng mga lawyers, investigator doon sa BJMP para interviewin uli si Madriaga sa nilalaman ng salaysay niya, kumuha ng mga additional information, etc. Pwede rin nilang isampina or i-request sa court na i-release muna yung 3 phone at kanilang iimbestigahan yung mga allegation. Remember doon sa affidavit ni Madriaga, mayroon siyang binabanggit na mga PLA or mga Chinese military na nakita niya sa loob ng Bataan property ni Attorney Roque. Ang recollection ko, sabi niya may mga pictures daw siya doon . So kung mabubuksan yun, masasampina ng ombudsman yun, mas matutuwa ho kami na mapalabas na yung laman ng cellphone na yun. Meron po bang attorney na pwede pang mag-corroborate bukod doon sa laman ng cellphone? Meron pa po ba another witness or ibang mga ebidensya? Meron pa ho. Doon sa last visit namin noong December 8 together with Congresswoman De Lima, may binabanggit siya na isa pang detainee na nandun sa Annex 2, hindi lang namin pinababa,
na sabi niya, attorney, sa ilang deliveries ko ng pera na gamit yung sasakyan, yung isang kasamahan ko sa kidnapping, nandito rin sa taas, kung gusto mo pababain natin. Yan yung magpapatunay na merong ilang instance na naghatid sila ng pera. May So, may kaso silang kidnapping. No? But may kaso silang kidnapping. Yon ang susuriin din natin. kasama si Ramil. Siguro pagbalik ko sa BJMP, i-interviewin namin yung isa pang co-accused niya na magpapatunay. Ito po yung tinatawag nating living witness to corroborate yung sinasabi ng mga pick-up and deliveries ng money. May isa pa pong testigo dyan. In the absence nga po nung tatlong mobile phones, may mapagkukunan pa ba? Bukod dun sa sinasabi niyong isa pang witness, may mapagkukunan pa ba ng kasi pwedeng naipasa rin kasi ni Ramil sa asawa ba yan? Well, o na anak, screenshot. yung mga Nakausap. screenshots, yung mga text messages, kasi baka, alam mo, proactive siya, naisip niya yan noon. May mga naitago Actually, ba siya sa laptop? Nakikipag-coordinate po kami sa pamilya niya. Nakakapagtaka lang nung lumabas tong issue na to. After few days, hindi na namin ma-access yung Facebook niya. Sandali lang, acknowledge natin si Bro Calix Hilo, dating pastor, converted Catholic, dyan sa Bacolod City. May, Ni Ramil. siguro hindi ko alam kung may nag-report. Basta napa-take down po. Tumawag yung pamilya na hindi na nila ma-open yung Facebook nung papa nila. So isa ho yan sa nakakagulat. Buti na lang ho, nakapag-screenshot kami ng pagkarami-rami mga litrato doon na magpo-prove yung relationship niya sa pamilya Duterte po. Oo, ulitin natin, ano yung laman ng Facebook na tingin nyo ay makapag-substantiate sana doon sa kanyang sinasabi, sa kanyang salaysay, Attorney Raymond Palad? Well, syempre yung mga nakapost sa Facebook yung hindi naman damaging, no? Pero nandito yung mga pictures niya, aktibong pangangampanya, pagiging miyembro ng ISIP, yung mga pagbigay ng mga plaque of appreciation sa I think kay Attorney Kilala ng Office of the Ombudsman, ng SBP spokesperson Munsayak. Tapos nandito pa yung mga pictures dung isang Timog Bar, yung comedy bar, na kung saan daw niya hinatid yung pera. Yung mga pictures ng mga motor na binigay daw sa kanya ni former President Duterte. Sabi niya, 2 Ducati yan, attorney, sa kadalawang Harley Davidson. Hindi naman ako kayang bumili niya na mahal-mahal niyan, binigay sa akin yan. Yun, nasa kanya pa yung 4 na motor na yun, nasa daw sa bahay niya. So, hindi namin ma-access, pero kahit pa paano, nakapag-save na rin kami ng mga photos doon sa Facebook niya. So, may nag-report po niya, kaya hindi namin ma-access yung Facebook niya po. Bukod sa sinasabi niyong witness na nakakulong din ngayon, how about sa labas naman? May mga pwede pa bang mag-corroborate, pwedeng tumulong, magbigay pa ng ibang ebidensya? Attorney. Sa ngayon po, wala pa po kami nakakausap sa kamag-anak. At natutuwa lang sila sa amin, nag-communicate na at least dahil sa paglabas ng issue na to, kahit pa paano mapipil secured sila kay Caramil na habang nakakulong sa BJMP, dahil nga mainit na usapin na to, mas lalo ho siyang babantayan ng mga jail guard doon. Oo. At hindi pwedeng kumausap kung sino man ang wala siyang permission. Isa pa yon kasi natanong din ni partner Zandro kanina, yung protection nga kay Ramil sa loob ng kulungan. Kung hiniling nyo na rin ba yon, Attorney Palad? Yung pag-uusap po namin, okay naman daw po siya sa BJMP Annex 2 hanggat magkakasama sila na co-accuse niya sa kidnapping. Kilala naman po si Caramil doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. At yung iba niya mga kasamahan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka-Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. So para naman wala naman. So, si Atty. Palad mismo, di ba, tahimik kung asa na ngayon si Ka-Angel Manalo. Nasa kulungan pala. Kasama ngayon ni Ramel Madriaga. Siyang nirereklamo na sinasaktan siya o tinatakot siya, maayos naman po ilagay niya sa Annex 2 po. Alright. Oo. Sige po, maraming salamat Sir Raymond. Hingi po kami ulit ng update kapag merong pang Ayan. Ang interview ni Atty. Raymond Palad, ang abogado ni Ramel Madriaga na nakulong ngayon kaugnay sa kasong kriminal pero kasama siya sa kulungan ni Ka-Angel Manalo. Di ba? Tahimik kung ano nang nangyari ni Ka-Angel Manalo. Ngayon, punta tayo. Tinatalakay na natin kung sino si Madriaga, ano yung mga reklamo, pasabog niya. May
may tinatalakay tayo yung plus report kaugnay sa pagkawala ni dating Yusek Undersecretary ng DPWH, di ba? So, siguro kung binasa ninyo yung comment section, may nag-comment diyan, bakit daw umano yung talakayan natin na may kaugnayan sa doktrina ng simbahan ay hinahaluan pa natin ng isyong politikal. No? Kaya nga, sinagot ko ang ating kapatid yan na nagtanong galing sa nakabase daw siya sa Kuwait na sa panahon ba ni Juan the Baptist, John the Baptist, nagbinyag lang ba siya? Anong dahilan kung bakit pinatay si John the Baptist, Juan Bautista? Dahil nanindigan siya laban sa immoralidad sa namuno sa pamahalaan noon. Yon ang dahilan kung bakit pinatay siya. Sasabihin ba ninyo kung sa panahong yon, nandoon kayo? Sasabihin ba ninyo, huwag ka nang makihalo sa immoralidad ng mga politiko, ng mga namuno dahil yon ay separation of church and state at dapat maminyag ka na lang? Hindi. So, bakit tayong mga kaanib sa Katoliko, kahit ang simbahang Katoliko, bilang Katoliko, mahalaga talagang makibahagi sa isyu ng ating lipunan. Sa isyu ng ating lipunan, sa isyong politika. Bakit? Dahil hindi hiwalay sa ating pananampalataya, hindi hiwalay sa buhay ng tao ang isyu ng ating bayan. At alam nyo naman siguro na ang ating Panginoong Hesus may utos sa pag-ibig sa kapwa. Di po ba? Itinuturo yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya sa iyong sarili. So ano po bang kaugnayan kung inuutos sa ating Panginoong Jesucristo na ibigin mo ang iyong kapwa gaya sa iyong sarili? Dahil ang kahirapan, korupsyon, ang kawalan ng katarungan, mga kapatid, ay pang-aabuso ng kapangyarihan. Ito'y nakakasakit sa ating kapwa. At tandaan ninyo ito, kapag manahimik kayo bilang Katoliko sa harap ng mga isyong ito, pinabayaan ninyo ang kapwa ninyo. Kaya nga, tinatalakay natin, di ba grabe ang korupsyon ngayon? Pero dapat din magmuni-muni ang bawat isa, kahit Katoliko, sa panahon ng halalan, tumatanggap ba kayo ng pera sa vote buying? Dapat itanong ninyo yan sa sarili ninyo. Kung tumanggap kayo ng pera sa vote buying, di ba kayo nagiging bahagi sa malawakang korupsyon sa simula pa lang sa eleksyon? So, balikan natin mga kapatid. Bakit kailangan ang isang laiko, ang isang Katoliko, ang simbahang Katoliko ay makialam sa isyo ng ating lipunan? Lalo na sa isyong politika. Ito ay konkretong pagsasabuhay sa pag-ibig batay sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang pananampalatayang Katoliko ay hindi lang pagsimba. Ang pananampalatayang Katoliko, hindi lang ito magsimba, hindi lang ito magdasal, hindi lang ito mag-ayono. Ito rin ay makialam sa mali. Ipaglaban ang tama. Ipagtanggol ang naapi. Ang simbahan ay naniniwala, mga kapatid, na ang pananampalataya na walang malasakit sa lipunan ay patay na pananampalataya. So, tungkulin natin bilang mga Katoliko, bilang mamamayan, na, di ba, ang tungkulin natin, may tungkulin tayong bumoto, may tungkulin tayong magbayad ng buwis. Kaya yung iba nagkukomento galit. Ano bang ambag mo sa gobyerno? O, ayan.
So tungkulin natin, magbayad ng buwis. At kaya may moral na pananugutan ang mga kaanib ng simbahang Katoliko. Pare, obispo, mga madre, mga laiko. Di ba? May moral na pananagutan na pumili ng leader na may konsensya. Tutulan ang immoral na pulisya at suportahan ang batas na pumabor sa buhay at dignidad ng tao. So, sa mga nagkomento, bakit kailangan talagang tatalakayin natin ang isyu sa ating lipunan? Tandaan ninyo, ang hindi makialam, ang hindi pakikialam sa ating lipunan ay tahimik na pakikiisa sa kasamaan. So, although ang simbahan ay hindi partidista, hindi partisan, pero kahit ang simbahan ay hindi partisan, ang simbahan ay may paninindigan. Ano ba yung paninindigan ng simbahan? Hindi tayo makilahok bilang simbahan, bilang kaanib sa simbahan sa partidong politikal. Ngunit, may malinaw itong moral na panindigan. Ano yung moral na panindigan? Bilang Katoliko, ang Catholic Church dapat manindigan, dapat magsalita laban sa korupsyon, laban sa extrajudicial killings, laban sa pag-aabuso sa mahirap, of course, laban sa malawakang korupsyon na hindi lang under the table, including the table. So, yung manindigan laban sa kawalang galang sa buhay at sa pamilya. Mga kapatid, hindi ito pakikialam sa politika, kundi pagtupad sa tungkulin bilang propeta. Naalala niyo ba? Naalala niyo ba? Sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, kahit nga sa panahon ng mga propeta noon, ang ating Panginoon Jesucristo kumampi sa mahirap. Kinundina niya yung mga mapagkunwari at mang-aapi. Hindi na nahimik sa maling sistema. Kung ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nakialam, paano pa kaya ang kaniyang simbahan? Tandaan ninyo ito, ang tahimik, konsentidor yan. Ulitin ko ang tahimik, konsentidor. So, di po ba may kasabihan si Dr. Jose Rizal ba yun? Ano sabi ni Dr. Jose Rizal? It is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. Si Dr. Jose Rizal lang nagsabi niyan, ang masama ay magtatagumpay, hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa katahimikan ng mabuti. Ang tahimik, konsentidor. So bilang Katoliko, mga kapatid, ang pananahimik sa harap ng mali ay kasalanan at isang malaking pagkukulang. Ang pakikipagbahagi ay pagiging tapat sa Diyos, tapat sa bayan. So, ang pakikipagbahagi ng bawat Katoliko sa isyu ng lipunan at lalo na sa politika, mga kapatid, hindi ito pakikialam, kundi pananagutan. Pananagutan ito. Hindi ito panggugulo, kundi pag-ibig sa kapwa. Hindi laban sa pananampalataya, kundi bunga ito sa pananampalataya. Ngayon, dahil etong si Madriaga ay sinabi, si Atty. Palad mismo ang nagsabi na isa pala itong Iglesia ni Cristo. Kilala si VP Sara na back up ang INC sa kanya.
Ngunit isang kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Caramel Madriaga ang may pasabog laban kay VP Sara. Totoo kaya ito? Kilala naman po si Caramil doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung ibang niya mga kasamaan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka-Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. Marami ko kaming pictures. Okay, ngayon, di ba napaulat na binanggit naman sa INC TV na tiwalag si General Torre, di ba? Napaulat at ang dating PNP chief mismo nagsabi kung ano ang dahilan bakit natiwalag si General Torre. Ngayon, anong kaugnayan dito? Kung si Ramel Madriaga ay kaanib ng INC, may magawa kaya ang tagapangasiwang pangkalahatan na si Mr. Eduardo Manalo kaugnay sa paglabas ng affidavit ni Caramel Madriaga? So, mapakausapan kaya nila ito na iatras kung maari dahil sumusuporta sila kay VP Sara, malakas ang kanilang suporta. Pero hindi tiyak kung makokontrol ba o mapipigilan ba ng tagapangkalahatang at tagapangasiwang pangkalahatan na si Mr. Eduardo Manalo, lalo na naglabas ng affidavit. At itong inilabas na affidavit, mga kapatid, ay isang kaanib ng INC na si Caramel Madriaga laban sa matalik niyang kaibigan. Yun ang claim niya dahil ninong daw umano siya sa anak ni VP Sara at dating aide siya ni VP Sara. No? Pero wala pang direkta na pahayag si VP Sara na hindi ko kilala, wala kaming... may narinig ba kayo? So, balikan natin. May magawa ba ang tagapangasiwang pangkalahatan nitong paglabas at pasabog sa affidavit ni Ramel Madriaga? Ang affidavit, ito'y legal na usapin, mga kapatid. Kapag nanotaryo na, kapag naisumiti na ang affidavit, at kapag na-forward na ito sa korte, saklaw na ito ng batas ng ating estado. Hindi ng isang relihiyon o kaya'y relihiyosong leader o isang organisasyon. So, ibig sabihin, kapag naisumiti na ito at saklaw na sa batas ng ating estado, naisumiti na sa korte, ombudsman ba kaya, hindi na ito maaring basta-bastang bawiin. Hindi na ito maaring basta-bastang pigilan ng sinuman. Kahit pa ng leader ng simbahan, mga kapatid. Ang affidavit ay personal na salaysay at pananagutan ng lumagda nito. So, kung may pressure, kung may banta para bawiin ang naturang affidavit, maaari itong pumasok sa tinatawag sa ating batas na obstruction of justice. Di ba? Obstruction of justice o kaya witness intimidation, mga kapatid. So, yon ang posibleng mangyari. Pero posible bang maimpluwensyahan? Posible. Posible. Pero may limitasyon. Bakit? Dahil sa realidad, may moral o panloob na impluwensya ang pamunuan ng ANC, mga kapatid, sa mga miyembro. Sa anong paraan? Sa payo, of course. Sa disiplina, sa loob ng iglesia. Pero, napansin nyo? Sinabi ni Atty. Palad na kasama sila ngayong nakulong ni Ka-Angel Manalo sa kulungan. At yung Ka-Angel Manalo ay, alam niyo naman, na hindi sila magkasundo sa kasalukuyan na
tagapangasiwa, no, ng pangkalahatan na si Mr. Eduardo Manalo. So, ang bilang kaanib sa ANC, yung mga ministro pwedeng magbigay ng payo, pero paano kaya sila makapayo kung kasama yung si Ka-Angel Manalo sa naturang kulungan? Pwede silang ipayag yung disiplina bilang kaanib sa iglesia, ngunit hindi ito katumbas ng legal na kapangyarihan para pigilan ang affidavit, mga kapatid, na nasa kamay na ng otoridad. So, ibig sabihin kung aatras ang naglagda sa affidavit, kung voluntaryong uurong siya o magbago sa pahayag na sinusumpaan niya, susuriin ito ng mabuti sa korte at kahit sa investigador. At maaring maapektuhan ang kredibilidad ng testigo. So, hindi otomatikong mawala ang kaso kung may iba pang mga ebidensya. So, hindi direktang makontrol ni Mr. Eduardo Manalo, ang taga-pangasiwang pangkalahatan, ang isang affidavit kapag ito ay formal ng isinumiti. No? Sa korte, ombudsman ba ang naturang affidavit? So, maaring may impluwensya panloob, pero ang batas ang masunod, hindi ang relihiyon. Ang huling pasya ay nasa korte, sa mga investigador, hindi sa leader ng simbahan. Kaya abangan natin kung ano ang posibleng susunod na pangyayari. I am Catholic, I am the gospel.